Magandang araw po sa ating lahat. Bago po ang simula, lahat tayo yumuko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay na oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang biyaya at sakripisyo sa cross, kahit kami po ay mga miserableng makasalanan, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwating iglesia. Binigyan kami ng inyong mahalagang pangako tungkol sa inyong ikalawang pagbabalik. Dahil sa inyong dakilang biyayang ito, kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay buhay na pag-asa tungo sa inyong kaharian na darating. Kaya po, pakigabay niyo po kami tuloy-tuloy hanggang sa inyong ikalawang pagbabalik upang tuparin ang inyong kalooban sa aming nalalaming buhay. Maraming kaluluwa sa palibot namin ay hindi paligtas. Kaya po, pakibigyan mo kami ng inyong kapangyarihan, ang kalakasan, upang maibahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti para sa mga ligaw na kaluluwa. Ngayon araw, ito po ang pasimula hanggang sa wakas. Samahan niyo po kami sa pamagitan ng inyong Espiritu Santo. Pakibuksan niyo po yung aming puso, isip upang matanggap ang inyong biyaya at salita sa pamagitan ng pagkataong ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Hindi po, buksan po natin ang Biblia. Roma chapter 13, verse 11. Roma chapter 13, verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Roma chapter 13, verse 11. Bukod dito, alam niyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon higit na malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa noon tayo ay sumasampalataya ng una. Ito pang mensahe ni Apostol Pablo na isulat niya sa panahon yon, halos 2,000 years ago. Pero ito pa ay angkop na mensahe para sa atin dahil talagang malapit na po ang kanyang pagdating. Kasabi dito, ngayon, higit na malapit na sa atin ang kaligtasan. Okay. Anong ibig sabihin? Hindi pa tayo ligtas? O ligtas naman po tayo, spiritual. Pero kaya nang alam po natin, ayon sa Bible, yung kaligtasan ng ating katawan ay hindi pa dumating. Ito pa ang huling step ng proseso ng kaligtasan. Ligtas na po tayo yung spiritual, pero yung dapat bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan, yun pa ang natitira. Yung kaligtasan, yung huling step ay natitira. Pero ito po ay malapit na talaga. Kaysa noong tayo po ay sumasampalataya ng una. Kaya meron pong mga kapatiran na naligtas ngayon taon. Congratulations talaga kasi ang buti ligtas na po kayo kasi ang lapit na ang kanyang pagdating, no? Meron pong mga kapatiran na noon pa na naligtas mga 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago. Kaya po ngayon talaga malapit na po ang kanyang pagdating, no? Marcos chapter 13 din po, verse 29. Marcos chapter 13 verse 29. Ngayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay nito, alam ninyo yun ay malapit na, nasa mga pintuan na. Alam ninyo yun na malapit na po ang kanyang pagdating, nasa pintuan na, nasa mga pintuan na. Yung pintuan, malapit naman po yung pintuan ng inyong bahay, siguro sa inyong, mula sa inyo ngayon. Kaya anong gusali kung pintuan na malapit lang? Kaya ibig sabihin, kung pumasok siya
ang Panginoon Jesus, kung pumasok siya, tapos na. Kukunin ng Diyos yung lahat ng ligtas. Kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay nito, kaya meron pong mga tanda ng katapusan ng panahon, ngayon talagang kitang-kita na po yung mga katuparan ng propesya ng Bible tungkol sa katapusan ng panahon. Siguro narinig po yung mga balita, kamakailaman po meron pong malaking baha, mga malakas na baha, tapos lindol doon sa Libya, tapos Jordan po ba? Parang ganun po, no? Doon banda. Sa Canada, meron pong forest fire na tuloy-tuloy. Tapos sa Hawaii din, siguro narinig niyo po yung balita tungkol sa yung fire. Gusto kong ipakita ng ilang konting mga balita dito po sa Canada wildfires, where they still burning. Kahit maraming mga firefighter ay pumasok dito, tuloy-tuloy pa yung mga forest fire kasi ang maluwak pa yung sakop ng fire, tapos ang lakas po, tapos matuyo naman lahat, no? Kaya po madali silang kumala sa iba't ibang dako ng Canada. Mga 1,000 places ay on fire daw. Kaya Canada on fire. Kaya magkaroon sila ng malaking problema. Nawala na po yung bahay nila. Ganun po. Kaya tingnan po natin yung isang video clip tungkol doon. Sound po. Sorry. Okay, ulitin po. Again na po. Canada's fire authorities have never seen anything like it. They're breaking all records here. Almost 6,000 separate wildfires have burnt all over the country. It's the worst forest fire in record history. It's never happened before. The fires are more intense, they're bigger. Our truck needs to go! Where's that truck? Canada has been overwhelmed. I lost my home, I lost my vehicles, I lost all my tools. So an international force of firefighters, thousands strong, It's a mammoth effort. has been flown in to help. We're all in it together. Foreign correspondent takes you inside the fire ground. Find out how a nation better known for snow and ice is coping. More than 15 million hectares of thick forest has been scorched, and Canada's Black Summer is not over. Tapos yung nangyari po sa Hawaii, talagang ito pa yung nakakatakot na yung itsura, pananaw. Jesus, please help us! This morning, as new videos show the inferno that engulfed Lahaina and how residents spent hours in the ocean to survive, anger is growing. How did the nation's deadliest wildfire happen with no warning? Did you get any type of alert? No. 73-year-old Elizabeth Kahani, a grandmother, says she was so scared when she escaped, she didn't realize her face and arm were burned. Firefighters rescued her, treating her wounds, but her brother, Rodolfo Rokutan, is still missing. She's pleading for any word from him. I'm so worried about everybody. Hopefully, you're still alive. The search for the missing and dead is just getting started. Canine cadaver dogs arriving over the weekend and police announcing just 3% of Lahaina has been searched. Are you saying we're just at the beginning of this disaster? So for the first few days, we had done searches in the streets and the cars that were in the area.
but we couldn't enter any structures. I know what's that final number. It's going to take us a while to get there. More than 2,700 structures have been destroyed, most of them homes. Residents desperate to get back. Videos shot from the water show both how bad the fire was, how strong the wind was blowing. We're in the ocean. 19-year-old Noah Tompkinson and his 13-year-old brother Milo spent hours in the water, along with their mother, escaping the flames. It's all right. At one point, their mother started to get cold. We kind of like all huddled around her and just wanted to like keep her warm. Has your mom talked to you guys and thanked you for being by her side? We didn't save her, she also saved us. If any of us were alone, I don't know if we would have made it. White smoke starting to come, which means... Kaya po dahil sa bagyo na dumadaan sa Hawaii, naging mas malakas po yung hangin. Tapos dahil dito, kumalap po yung fire ng mabilis. Kaya sa may 6 oras, yung buong halos lahat nasunog na. Hindi kaya nilang nakatakas. Yung mga ilan po ay nasa dagat na po sila. Nagmamadalik po kasi po sila. Okay. Kaya po, ngayon talagang iba na po yung klima. Tapos, maraming mga balita tungkol sa mga giyera, lalong-lalo na gaya ng nakasulat sa Bible, Russia, tsaka China, tapa North Korea. No? Sila pa ay naging mas close, naging iisa upang lubaban sa mga western countries. Ito pa ay nagiging sanhi para sa huling giyera sa pagitan ng Russia at Israel. Kaya why North Korea Kim and Russia Putin want to meet? So meron pong mga transaction daw. Kaya po, gaya ng sinabi ng Bible, kapag nakita ninyong nangyari ang mga bangga na ito, alam ninyong yan ay malapit na. Nasa mga pintuan na. Kaya dapat ano po tayo? Magising tayo, gumising tayo. Alam niyo ang panahon para gumising tayo. Kasi mas malapit na po ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una. Kaya po, ano pa ang nakasulat sa Bible tungkol sa katapusan ng panahon? Gaya ng alam po natin, sa Bible meron pong mga nangyari po sa panahon ni Noe. Tapos sa pangitan ng asupre, apoy, winasak na po ang lungsod ng Sodoma at Gomora. So ito pa ang imay ng katapusan ng panahon, no? Na darating sa ating panahon. Kaya sabi dito, ano pa ang katangian ng mga panahon ng katapusan ng mundo? Ang buong mundo ay naging puspos ng kasalanan. Naging mas masama ang buong mundo. Tama po ba? Kaya po naging mas maraming tukso, maraming mga pagsubok na darating. Kaya gumising kayo, sabi ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, kahit okay po yung Kristiyanong pamumuhay natin, ay mas importante mula sa ngayon hanggang sa kanyang pagdating. Mas importante po ito mula sa ngayon. Kahit okay na po yung Kristiyanong pamumuhay natin hanggang ngayon, kung magkaroon tayo ng problema sa hinaharap, so hindi po ito kalukot-lukot sa Diyos. Kaya po dapat ingatan natin yung ating pananampalataya, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Kaya sa Genesis chapter 6, sabi dito, verse 5, Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa.
napakasama na ng tao sa lupa. Paminsan, nahirapan po tayo sa evangelism kasi medyo naging mas matigas po, tumigas ang puso nila. Naging mas matigas. Yun din pong isa pang tanda ng katapusan ng panahon. Bago po ang naging mas seryoso ang sitwasyon natin, dapat sikapin natin yung upang ibagi ng Ebanghelyo. Nakita ng Panginoon napakasama ng tao sa lupa. Kaya ito po ang katangian ng ating panahon. Taon-taon, naging mas magulo ang buong mundo, naging mas masama ang tao. Kaya po, pero sa kahit ganitong sitwasyon, gaya ng verse 8, si Noe ay nakatakpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. So kaya po, ito pa ang itsura ng mga ligtas na Kristiyano sa ating panahon. Kaya tayo naman po, ligtas na po sa pangitan ng biyaya ng Diyos. Kaya bilang ligtas, so ano pa ang dapat nating gawin? Gaya ni Noe tsaka yung buong pamilya ay naging gamit ng Diyos, kasangkapan ng Diyos upang tuparin ang kanyang kalooban. Kaya po, 8 lang po sila, pero sila po ay naging mahalagang kasangkapan ng Diyos sa panahon ng katapusan. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 5, kaya kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinarhan baha. Bagamat iniligtas si Noe ng tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa. Iniligtas ng Diyos si Noe at ang kanyang 7 family member. Wala po sila. Sila po ay naging kasangkapan ng Diyos upang gumawa ng mga arko, tapos upang ibahagi ng kanyang salita sa mga kaluluwa. Kaya po, unang Pedro chapter 3 din po, verse 20, noon ay mga suwail. Mga suwail. Sa panahon yon, yung spiritual na kalagayan ng mga tao ay hindi po mabuti. Mga suwail. Ito pa ang isa pang warning para sa atin. Sana naging mas okay po yung ating Kristiyanong pamuhay kung malapit na ang kanyang pagdating, pero parang meron din pong hindi ganun daw po. Nang ang Diyos ay matiyagang maghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa ang daon, na noon ay kakaunti sa magkatuwid walang kaluluwa ang naligtas sa pangitan ng tubig. So sa panahon yon, marami naman yung tao, pero walaw lang po silang sumakay sa arko ni Noe. Kaya po, mga suwahil daw, konting baba na lang po yung volume. Genesis chapter 6 verse 1 naman, nang nagsimula ng dumani ng mga tao sa balat ng lupa, nakaanak sila ng mga babae, dumami na daw ang mga tao. Tapos nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng babae ng tao. Sila ay kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. So, anong nangyari sa panahon yon? Meron pong mga talata tungkol sa yung espiritu na kalagaya. Yung anak ng Diyos, ibig sabihin yung mga sumasampalataya sa Diyos, ay magkaroon sila ng asawa sa mga hindi mananampalataya. Kaya ibig sabihin, spiritually, medyo magkaroon sila ng malaking problema. Kaya ng sinabi ng Bible, yung mga ligtas, dapat magkaroon sila ng
asawa sa mga ligtas. Kasi yung kasal mismo, yung marriage mismo, ito pa ay mahalagang kasangkapan ng Diyos. Ibig sabihin, spiritually, medyo bumaksak na po yung sitwasyon nila. Pero kaya po, ito pa ang katangian ng mga katapusan ng panahon. Pero si Noe ay nakatakbo ng biyaya. Yung pamilya niya ay naklilingkod sa Panginoon. Kaya sa ating panahon din po, bumaba na lang po. Baba na lang po, baba. Sa ating, konti. Sa ating panahon din po, dapat, tuloy-tuloy po tayo para sa Panginoon hanggang sa kanyang ikalawang pagpabalik. Para dito, dapat mangingat din po tayo, lalong-lalo na sa ating panahon. Kaya sabi ng Panginoon, gumising ka na. Gumising ka na. Malapit na. Ay, unang Pedro, chapter 4, verse 7. Unang Pedro, chapter 4, verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino, magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Malapit na ang katapusan ng mundo, ang wakas ng lahat ng mga bagay. Kaya pigilin ninyo ang sarili para hindi kayo makagawa ng masasama. Para iwasan natin yung mga tukso. Tapos walang maging hadalang sa mga panalangin ninyo. Kaya alang-alang sa inyong mga panalangin. Kaya po sabi dito, kayo'y magpakatino, ay magpigil. Sa English naman, be serious. Be serious, be watchful in your prayers. Be serious and be watchful in your prayers. Naging seryoso po tayo. Seryoso po tayo. Kasi medyo iba na po yung panahon. Kailangan natin suriin yung ating Kristiyanong pamumuhay ng paulit, yung ating pananampalataya. Dapat naging seryoso tayo, dapat gisingin natin yung ating espiritu, dapat tingnan po natin, suriin natin yung ating Kristiyanong pamumuhay ng mas maigi. Dahil malapit na po ang kanyang pagdating, tapos ang panahon natin ngayon naging mas masama kaysa noon. So yun po ang sinabi ng Bible. Kaya mangingat kayo sa inyong sarili. Lucas chapter verse 21, verse 34. Lucas chapter 21, verse 34. Subalit, mangingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, kalasingan, sa mga alalahanin, ukol sa buhay na ito. Biglang dumating ang araw na yon na parang bita. Paminsan, inisip ng mga kapatiran, medyo may oras pa ang pagdating ng Panginoon. Pero sabi dito, biglang dumating daw yung araw na yon, parang bigtak. Ibig sabihin, dapat araw-araw, dapat gisingin po natin ang ating sarili. Yun pang sinabi ng Bible pala. Kaya mangingat kayo sa inyong sarili. Mangingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, kalasingan, sa mga alalahanin yung ukol sa buhay na ito. Katakawan. Yung mga ngayon, sa gaya ng nangyari sa Sodom at Gomorrah, mga homosexuality, mga sexual immorality, ito pa yung naging seryoso po. Maraming mga tukso sa palibot natin. Tapos kalasingan,
mga bisyo po, dapat natin iwasan. Tapos mga alalahan yung ukol sa buhay na ito. Tapos mga alalahan yung ukol sa buhay. Kaya sabi ng Biblia, kaysa ating panahon, medyo mas mahirap na po yung sitwasyon ngayon. Kahit kanon po, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Dapat hawakan po natin yung pangako ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kung ganon, yung mga kinakailangan, pawang idraktak sa inyo. So, yung pangakong ito ay mabisa pa rin po sa ating panahon kaysa gitna ng mga katapusan ng panahon. Kaya po, mangingat kayo sa inyong sarili. Iwasan po natin yung mga makasanibutang bagay, makasanibutang alalahanin. Gisingin natin yung ating sarili. Naging seryoso po tayo ng mas maigi, and be watchful. Mangingat tayo. So, yun po ang mga attitude na tinutukoy ng Bible para sa ating panahon. Kaya po yung mga mundong ito naging mas masama, kaya yung dapat natin iwasan yung mga makasanibutang bagay ng mas maigi. Tapos dapat mas maigi lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa fellowship. Kaya po yung mga kasalanan, kung paano natin ayusin yung problema sa kasalanan sa ating buhay, iwasan natin. Yung mga pagkataon na para madali tayong gumagawa ng kasalanan, para yung mga pagkataon na makapabigay ng mga tukso sa atin, dapat iwasan, no? Kaya ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Layuan mo. Iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, no? Sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan. Kasama ng mga tumatawa sa Panginoon mula sa malinis na puso, yung mga ligtas po. Kaya napagahalaga po, naging mas mahalaga po yung pagtitipon sa katapusan ng panahon, dahil ito lang po ay kanlungan para sa ating espiritu sa mundong ito. So kaya pagsikapan po natin mamuhay ng mas matuwid, dapat mapakmahal, may mabuting pakitungo sa kapwa, kasama ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Kaya araw-araw kailangan natin gising yung ating sarili. Hebrews chapter 3 verse 13, ngunit magpayuhan kayo sa isa-isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon. Araw-araw. Ngayon naman, kailangan check natin, i-check po natin yung ating sarili araw-araw. Kailangan natin i-check po natin yung ating puso, isip, sa pamagitan ng Bible, katotohanan, habang ito tayo tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang pamamatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Kaya po araw-araw, kahit hindi natin inahasan, biglang pong meron pong mga tukso, mga yung mga pagsubok sa palibot natin. Kaya dapat gisingin natin yung ating sarili araw-araw, tapos magpapayuhan kayo sa isa-isa. Ibig sabihin sa loob ng fellowship, dapat manatili tayo sa fellowship palagi ng mabuti. And dapat natin iwasan yung mga
mga makamundong bagay, sa halip dapat lumapit tayo, manatili tayo sa fellowship. Kaya kung meron pong mga tukso, meron din pong mga paraan upang umiwas ng tukso. Iglesia, kapatiran, prayer, salita ng Diyos, no? Mga Kaikan chapter 11 verse 27. Mga Kaikan chapter 11 verse 27. Ang masipak na humahanap ng mabuti ay humahanap ng pagpapala. Ngunit ang kasamaan ay dumarating sa nakahanap ng masama. Ang masipak na humahanap ng mabuti, humahanap ng pagpapala. Sa halip ng mga masama, dapat humahanap tayo ng mabuti. Sabi ng Biblia, walang tuksong dumating daw sa atin na hindi karaniwang sa tao, subalit tapat ang Diyos. Hindi niya pinahihintulutan kayo tuksoin ng higit kaysa inyong makakaya. Ibig sabihin, gaya ng unang Korinto chapter 10, ito muna po, verse 31, verse 13, hindi niya ipahihintulot na kayo ay tuksuhin ng higit kaysa inyong makakaya. Ibig sabihin, kung meron pong tukso, meron din pong mga paraan para umiwas tayo. Sa susunod na pang-uusap po, sentence, kundi kalakitin ng tukso ay naklaan ng pak-iwas upang ito ay inyong makayang tiisin. Ano po yun? Una, fellowship. Dapat umiwas tayo sa mga lugar, mga makamundong bagay, makamundong pagtitipon. Sa halip dapat manatili tayo sa iglesia. Hindi, tapos dapat humingi tayo ng tulong, gabay, kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nating prayer. Kasi kung sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan, hindi kaya natin hindi kaya natin harapin yung mga tukso, yung pagsubok sa ating sariling kalakasan. Kaya sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 26 verse 41, kayo maging handa manalangin upang hindi kayo madaik ng tukso. Ang espiritu ay tunay na naknanay, subalit ang laman ay mahina. Dapat maging handa manalangin upang hindi kayo madaik ng tukso. Ibig sabihin, dapat palagi tayong lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, lalong-lalo sa ating panahon. Kaya ito po ang panalangin na itinuturo ng Diyos sa mga alagad niya. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ito po ang isa pang bahagi ng panalangin ng Panginoon Jesus. Ano po? Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Dapat humingi tayo ng gabay, protection sa Diyos, mga karunungan upang iligtas ang ating sarili mula sa tukso, ang kasalanan, ang masama. Kaya palagi po dapat tayo pa ay mangingat. Kaya magpatuloy kayo sa panalangin. Sabi ng Biblia, walang patid. Kaya po, gaya ng sinabi ng Bible, ang mundong ito naging puspos ng kasalanan, naging mas masama ang mundong ito, pero paano naman tayo? Tayo din po naging masama po? Ay hindi, dapat tayo pa humihiwalay sa kanila. Kung ganun po, ano pang nangyari? Darating po yung pag-uusig. Paminsan, darating po yung mga pag-uusig. Ikalang Timoteo chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus
daranas ng pag-uusig. Yung pagsubok, pag-uusig, kung gusto naming mabuhay para sa Panginoon, hindi kaya natin itong iwasan. Pagsubok, pagturusa, tapos pag-uusig. Kaya kung ligtas na po tayo, kung mabuhay tayo, ay sunod sa kanyang kalooban, mga awit 34 verse 19, marami ang kapihatian ng matuwid. Ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Kung marami na yung kapihatian, marami na yung pag-uusig, tapos pagsubok, kung ganun, paano natin tuparin ang kanyang kalooban sa ating buhay? Tutulungan tayo ng Diyos kung tuloy-tuloy po tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, naranasan po natin yung kaligtasan ng Diyos kaysa nasa sanlibutan pa rin tayo. Ililigtas ng tayo ng Diyos mula sa mga pagsubok, pag-uusig sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya lalong-lalong malapit na po ang kanyang pagdating. Kaya po, kung narasan po natin yung mga pag-uusig dahil sa ating Kristiyanong pamumuhay, magagalak kayo daw, magsaya. Matthew chapter 5 verse 12, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa iyo. Propeta, yung gantimpala ng mabuting propeta ay malaki po yun. Pero kung narasan po natin ganitong pag-uusig sa ating buhay dahil sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ganito daw kalaki ang gantimpala na nakatanggap natin. Kaya ano po, kung meron pong mga darating na yung yung pag-uusig, mga pagsubok, magalak kayo, magsaya. Kasi ang laki na yung gantimpala natin sa langit. Darating po siya, ang lapit na. Lalong-lalo na sa ating panahon. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, sino po ang dumaig sa mundo ito? Ang Panginoon Jesus. Sa tingin po ng mga kailigtas, yung mga hindi ligtas, sila pa ay mga namumuho sa mundong ito. Sila pa ay mga politiko, mga matalino, mga mayaman. Kaya inisip natin, yung mga Kristiyano ay parang mukhang malit lang, pero hindi po, sabi ng Biblia, unang Juan chapter 4 verse 4, 1 John chapter 4 verse 4, kayo'y sa Diyos, mga munting anak, inyong dinaik sila, sapagkat siya'y nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Sa loob natin, meron pong Espiritu Santo. Ano po yun? Espiritu ng Diyos. Siya pa'y higit na dakila kaysa lahat ng nasa sanlibutan. Kaya kung darating ang Panginoon Jesus, lahat ng bagay ay nagbabago. So, ibig sabihin, balik sa normal. Balik po. Ngayon, hindi po ito normal. Balik sa normal. Ito pa ang nangyari. Siya pa ay nagiging ulo ng buong mundo. Tapos yung mga naligtas sa pangitan ng pananampalataya sa Kanya, sila pa ay sumunod. Kaya po, ibig sabihin, gisingin nyo ang inyong sarili araw-araw. Naging seryoso po tayo. Ituon natin yung ating puso sa Kanyang kaharian ng mas maigi. Kasi malapit na po ang Kanyang pagdating. Kaya sa gitna ng maraming mga tukso, mga pagsubok, kung ganon, lalong-lalo na, lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa iglesia. So, yun po ang sinabi ng Bible. Kung ganon, sa pamagitan ng konting nalalabing panahon, ano ang kailangan natin gawin? Unang Pedro chapter 4 verse 8,
Unang Pedro chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-iibig. Maningas na pag-iibig sa isa-isa, sapagkat ang pag-iibig ay natatakip ng maraming kasalanan. Kaya higit sa lahat, makmahalan kayo ng mas mabuti. Kaya ibig sabihin, yung malapit na po ang kanyang pagdating, kaya ano pang mahalaga? Yung ating pagtitipon, yung fellowship kasama ng kapatiran, sa loob ng fellowship ng kapatiran, yung mga maliliit na mga bagay, ay minor thing naman. Kaya magkaroon kayo ng maningas ng pag-ibig sa isa-isa. Tutulungan mo ang bawat isa para tuparin ang kanyang kalooban ng mabuti hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Pag-ibig. Kaya sabi ng Biblia, kung malapit na ang kanyang pagdating, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Okay, Matthew chapter 24 verse 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang pag-ibig ng maraming ay malamig. Kaya yung pangkatangian ng mga katapusan ng panahon. Pero sa loob ng iglesia, dapat lumalaki ang pag-ibig ng Panginoon Jesus. So, dapat naging isa po tayo. Dapat naging matibay tayo sa Panginoon. Lahat. So, ito po ang isa pang importanteng bagay sa ating panahon, upang lampasan yung lahat ng pagsubok, pag-uusik, upang ibahagi ng iyong ebanghelyo ng mabuti. And tapos, unang Pedro chapter 4 verse 9 hanggang 11. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 9 hanggang 11, kaya maging magpapatuloy kayo sa isa-isa ng walang bulubulungan, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa-isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang magsasalita ay gawin niyong nang tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod na tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwahati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa Kanya ang kaluwahatian, ang kapangyarihan, magpakailanman. Maging magpapatuloy kayo sa isa-isa ng walang bulong-bulungan. Kaya sa loob ng iglesia, lalong-lalo na yung meron pong mga bagong ligtas, kailangan natin tulungan ng mabuti para parang naging malakas, lumago sila. Kailangan po yung ating sakripisyo, yung mga naunang ligtas, upang ibahagi ng ebanghelyo. Siyempre po, lalong-lalo na. So, wala po tayong oras ng masyado. Wala po tayong oras para reklamo pa. Kasi konti lang natitira. Tsaga-tsaga na lang po tayo. Kung darating ang Panginoon Jesus, gagantihan tayo ng Diyos lahat. Kaya po, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa-isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Tayo po ay katiwala. So, kaya gagantihan tayo ng Diyos ayon sa ating ginagawa sa pamamagitan ng Kanyang bagay
lahat ng bagay sa atin, nasa atin, sa Kanya naman po, no? Yung buong buhay natin, yung oras natin, yung talento natin, yung katawan natin, kung meron pong mga kahit papano, kung meron pong mga material na bagay, ito din po sa mula sa Kanya. Iniisip natin, ito po, kita ng yung trabaho ko. Kung walang protection ng Diyos, hindi tayo nabubuhay kahit isang araw, hindi kaya mabuhay ng isang araw ng mabuti. Kung ganun po, paano natin masabi, ito po ang kita ko dahil sa trabaho. Ito po ang lahat biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos para sa ating Kristo. Ang pamumuhay, kaya ito pa dapat natin gamitin lahat. Yung buhay, oras, talento, katawan, lahat, mga material na bagay para sa Panginoon. Lalong-lalo na mula sa ngayon. Ibig sabihin, dapat mag-focus tayo talaga sa Panginoon kasi ang lapit ang Kanyang pagdating. No? Naintindihan po? Kaya sabi ng Biblia, be serious. Naging seryoso po tayo talaga. Be serious. Be awake. No? Wala po tayong oras talaga, no? Nang masyado. Dapat mag-focus tayo talaga para sa Panginoon. Kaya kailangan natin gamitin, dapat natin gamitin yung lahat ng mga oras o buhay para sa Panginoon. Kaya dito po, kaya ano po ang bilang katiwala ng Diyos, meron pong mga gaawin. Sino mang nagsasalita, gawin yung ng tulasan magsasalita ng mga aral ng Diyos. Yung buong buhay natin dapat nakabase sa yung kalooban ng Diyos. Yung salita, yung kilos natin, yung puso natin. Sino mang naglilingkod ay tulasan naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Sa loob ng iglesia, meron pong mga ministry, meron pong mga bagay-bagay. Dapat ito po din ay ihandog yung ating sarili para sa mga ministry ng Diyos. Yes. Pagdating sa ministry ng Diyos, dapat manalangin tayo sa Panginoon palagi. Dapat humingi tayo ng gabay, lakas mula sa Diyos. Dahil hindi po ito magaganap sa pangitan ng ating sariling kalakasan. Kaya sabi dito, sino ang maglilingkod tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos? Dapat maglilingkod sa Panginoon sa pangitan ng kanyang gabay, kapangyarihan, kasi ito pa ay spiritual na ministry. Kaya mukha sa kusina, sa church school, sa mga driving, sa paglilinis, dapat manalangin tayo sa Panginoon palagi para sa ating bago tayo simula pagkatapos ng mga ministry, buong buhay natin, dapat gawin ito sa pangitan ng ating sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos na natanggap natin sa pangitan ng ating prayer. Kaya upang ang Diyos ay maluwahati sa lahat ng mga bagay sa pangitan ni Jesus Kristo. Sa Kanya ang kaluwahatian, kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Kaya po, siguro nakita niyo po yung mga kapatiran na nagta-drive. Bago sila nag-drive, may prayer time. Bago sila nagsimula ng mga kahit anumang ministry, kahit saan, kusina, kahit saan, dapat meron po tayong prayer. Kasi kung walang tulong ng Diyos, lahat po ay impossible. Tapos ito pa ay para sa kanyang kalooban, ang kaluwahatian. Dahil medyo mas malapit na po ang kanyang pagdating, dapat suriin natin yung ating lahat ng buhay, alinsunod sa nakasulat sa Bible na ito. Kaya po, Pilipos chapter 4, Pilipos chapter 4, verse 13. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pangitan niyang nagpapakalakas sa akin. Lahat ng mga bagay aking magagawa
Sa pamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Kaya, paano natin tanggapin ang kanyang kapangyarihan ng gabay? Sa pamagitan nating prayer, araw-araw. Kaya mahalaga po yung prayer sa ating panahon. Fellowship, tapos prayer. Kaya po, ngayon, malapit na po ang kanyang pagdating. Hebrews chapter 12, verse 2. Hebrews chapter 12, verse 2. Pakmastan natin si Jesus na siyang nagpasaktar ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tinis niya ang cross. Hindi inalintana ang kahihiyan, siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pakmasnan natin si Jesus na siyang matatak ay napakasaktar ng ating pananampalataya. Darating po ang Panginoon Jesus. Kaya dapat handa na po tayo. Una, ligtas na po tayo. Kaya inisip natin, handa na po tayo. Para pumasok tayo sa langit, handa na po tayo. Kung ligtas na po tayo. Pero pagdating sa paghaharap sa Panginoon, yun ibang topic. Kaya dahil meron pong mga paghuhukom ng Panginoon Hesus Kristo. Judgment of Christ. So, bawat isa sa Kristiyano ay harap sa Panginoon. Yung mga ligtas po. Para ano po? Meron pong paghuhukom, judgment, para sa ating gantimpala. Kung yung ating ginagawa, kung okay na, meron pong pagpapala. Kung hindi ito okay, meron pong pagsaway ng Diyos. Kaya dapat meron po tayong tako sa harapan ng Diyos, harapan ng Panginoon Hesus, dahil dapat handa na po tayo ng mabuti, dahil ito po ay napakadakilang bagay. Dahil siya po ang Diyos. Sino po si Jesus? Siya po ang Diyos. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin? Kung ganun, paano tayo naging handa? Pakmastan natin si Jesus. Yung buong buhay niya para sa atin. Tapos, ito pang nagiging mahalagang lesson para tayo pa ay mabuhay ng mas mabuti bilang anak ng Diyos. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos tungo sa atin? Gaano kalaki ang katakila ang pag-ibig ng Panginoon Hesus sa atin? Kaya po doon po sa Roma chapter 8 verse 35, sino po ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kahirapan ba? O kapighatian? O pag-uusik? O takukutom? O kahubaran? O panganib? O ang taba? Walang anuman. Ito pang patotoo ng mga tunay na ligtas. Dahil naunaw niya po na kung gaano kabuti ang Panginoon Hesus, gaano kalaki katakila ang pag-ibig ng Diyos tungo sa bawat isa sa mga Kristiyano. Kaya paano naman yung pamumuhay ni Jesus Kristo? Siya po ay pumaristo sa mundong ito upang iligtas tayo. Paano po? Anong itsura niya?
nagkaroon siya ng anyong tao. Anong klaseng tao? Anak ng kapentero. Ngayon din mo, ganun naman po, pero sa panahon yun, lalo-lalo sa panahon yun, yung kalagayan ng kapentero sa lipunan ay napakababa. Isa sa mga hirap na klase. Siya po ay ipinanganak bilang panganay. Tapos meron pong mga 4 na lalaki, kapatid. Mga 2-3 babaeng kapatid. Kaya kasama ng Panginoon Jesus, physically, mga 8 sila. Kasama ng mga magulang, 10 na po sila. Kaya maraming anak, kapentero lang, siyempre mahirap po ang pamumuhay ito. Siya pang panganay naman, mas mataas po yung responsibilidad. Kaya po, siya pa ay pumarito sa mundong ito bilang isang mahirap. Bakit po? Upang iligtas ang mga makasalanan. Yung katawan ng Panginoon Jesus, katawan po natin ay parehas lang. Pero hindi po siya nakasala. Dumadaan po siya sa lahat ng pagsubok. Kaya paminsan, nagtanong po kami sa mga kapatiran, yung pamumuhay nyo, pamumuhay ni Jesus, kaninong pamumuhay ay mas mahirap? Yung pamumuhay nyo pa ba o pamumuhay ni Jesus? Inisip ng ilan, siyempre, yung pamumuhay ko mas mahirap. Ako, mahirap, maraming anak, daming gastos, ang hirap po yung buhay ko. Mas mahirap po ang pamumuhay ni Jesus. Ang buti, meron kayong electric fan, kahit papaano. Meron kayong mga kuryente, kahit papaano. So, kumpara sa panahon ni Jesus, yung buhay natin ngayon, napaka-luxury po, napaka-luxury. Yung buhay natin, may TV pa, ano pa. Sa panahon nyo, wala pong ganyan Tapos si Jesus ay naging pumarito sa mundo ito isang membro ng mahirap na yung family. Bakit po? Upang iligtas tayo. Upang iligtas ako. Siya pa ay pumarito sa mundo ito na may anyong tao na ganitong klase. Sino po sila? Siya pa ang Diyos. Maluwahating Diyos. Siya po ay bumaba sa mundong ito upang iligtas tayo. Tapos dumadaan siya ng lahat ng mga uri ng pagsubok sa mundong ito. Tapos para nagiging takapaligtas, lumipas siya sa isang mga pagsubok, yung tukso ni Satanas. Pagkatapos ng 40 days, 40 nights, fasting. 40 days, 40 night fasting. Ang hirap po ito talaga. Kung hindi siya dumadaan sa ganitong magsubok, hindi kaya niyang naging takapaligtas talaga para sa atin. Hindi po ito ay maaari. Kaya kahit ang hirap po ito, ang Panginoon Jesus ay pumasok sa ganitong pagsubok. Sa kanya ito pa ay pagsubok, Yung ginawa ni Satanas ay tukso sa loob ng 40 days, 40 night fasting. Pagkatapos dito, dumaig siya sa lahat ng tukso ni Satanas. Tapos naging officially yung ating takabaligtas upang pasanin ang cross ng miserable. Upang siya pa'y ipinako sa cross ng miserable. Bakit po ito nangyari? Dahil minamahal niya tayo. Kaya pakpas na natin ang Panginoon Jesus ng mas maigi. Siya po ang darating. Siya po ang darating. Kaya po, kahit meron pong kahirapan, kapighatian o pag-uusik, takugutom,
kahubaran, pag-anip. So, ito po ay patotoo ng mga nakabase sa patotoo ng mga nangyari sa panahon ni Apostol Pablo. Kasi grabe po yung pag-uusig sa panahon yun. Meron pong pag-uusig sa atin pero wala naman masyadong makahubaran pa, panganib pa, matabag. Born again ka na, police, born again siya. Meron pong mga nahuli po, wala naman ganun. Grabe po talaga yung pag-uusig sa panahon yun, pero dahil sa kanilang pananampalataya, pag-ibig tungo sa Diyos, tungo sa mga ibang kaluluwa, dumating na po yung Ebanghelyo sa atin. Ngayon tayo pa ay huling messenger sa panahon natin. Kaya dapat tandaan po natin kung ano pa ang dapat nating gawin. So maraming tukso, mahina po tayo, maraming pagsubok, pero kung tuloy-tuloy po tayo, kung magtitiwala tayo sa kanyang pangako at kanyang iglesia, kapangyarihan sa iglesia, walang impossible. Yung pang sinabi ng Bible, verse 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga matatagumpay sa pangitan niya sa atin ay umibig. Kaya po, hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kung gano'n yung mga kailangan, pawang itrakta sa inyo. Bakit po? Kahit minamahal niya tayo. So ano pang nangyari sa Israelita doon sa Ehipto? Nang hinatulan ng Diyos ang Ehipto sa pangitan ng 10 salot, kaya dumating na yung mga salot sa kanila, hindi po ito umabot sa kampo ng Israel. Yung mga salot po ay dumating sa mga Ehipto. Pero hindi po umabot sa Israelita, yung kampo ng Israel. Bakit po? Dahil nandun po yung protection ng Diyos. Sa ating panahon din po, darating po yung maraming mga mga pagturusa o paghihirap, dahil medyo malapit na ang katapusan ng panahon, pero meron pong protection ng Diyos sa loob ng iglesia. Kaya kung tuloy-tuloy po tayo sa iglesia ng mabuti, narasan po natin yung tulong, kapangyarihan ng Diyos. And tapos, kahit papaano, tandaan po natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya ihandog natin yung ating sarili para sa Panginoon, hanggang sa kanyang ikalawang pagpalik na medyo malapit na po. Kaya dapat ihandog natin ng mas maigi yung ating sarili para sa Panginoon. Kaya kung meron pong pagsubok, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Unang Pedro chapter 4 verse 12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa iyo upang kayo'y subukin, na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa iyo. Kunti kayo'y magalak, yamang kayo'y makibagi sa mga pagturusan ni Kristo. Dahil sa pananampalataya, dahil sa ating ministry, kung narasan po natin mga pagsubok, mga pagturusa, magalak tayo. Upang kayo man ay matuwa, sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya, ibig sabihin kung darating ng Panginoon Jesus, ay nahaya, no? Makikita niyo po yung maluwahating gantimpala na inianda ng Panginoon Jesus para sa atin, para sa inyo. Kaya po, kung dumating na yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan, pero magalak kayo. Kaya sa katapusan ng panahon, meron pong mga mas maraming tukso, pagsubok. Kung gusto naming mabuhay talaga, kung sikapin natin mabuhay bilang Kristiyano, darating na po yung pag-uusig, kapighatian,
magalak kayo kasi ang lapit na ang kanyang pagdating. Konting tiyaga-tiyaga na lang po dahil ang lapit na po ang kanyang pagdating. So, unang Korinto, chapter 16, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, sumpain siya, Maranatha. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, sumpain siya, Maranatha. Ibig sabihin, kung ang sino man umiibig sa Panginoon, ay pagpalain siya, Maranatha. Kaya hanggang ngayon, kumusta po yung ating Kristo ng pamumuhay? Mas importante po ay mula sa ngayon. Mula sa ngayon araw, mula sa ngayon, dapat gisingin natin yung ating sarili, suriin natin ating sarili, dapat naging mas seryoso tayo sa ating Kristo ng pamumuhay dahil yung mga nangyari sa ngayon ay hindi po ito pangkaraniwa dahil nasa pintuan na ang Panginoon Jesus. Okay? Kaya po, ano pang mensahe ng Revelation? Kasi po sa Revelation, meron pong mga 7 iglesia. Doon sa Revelation chapter 3, verse 14, meron pong huling iglesia sa mga 7. Yung pang Laodicea, ito po ang imay ng iglesia sa katapusan ng panahon. Ika-7 iglesia sa mga 7 iglesia. Anong ang mensahe ng Panginoon Jesus? Revelation chapter 3 verse 14 hanggang 16. Okay, basahin po natin. Revelation chapter 3 verse 14 hanggang 16. Sa anghel ng iglesia ay sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito sinasabi ng Amen. Ang saksing dapat ang totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang inyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig kong sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Meron pong mga mensahe ng Panginoon Jesus sa mga 7 iglesia. Ito po ay ika-7 iglesia po, Laodicea Church. Ano pong mensahe ng Panginoon Jesus? Medyo mabigat po ang mensahe ng Panginoon Jesus. Wala pong pagpupuri sa Kanya. Walang pagpupuri. Ano po ang unang mensahe? Alam ko ng inyong gawa. Anong gawa? Yung gawa nila hindi mabuti. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig kong sana ikaw ay malamig o mainit. Sana mainit sa pag-ibig ng Diyos. Sana malamig sa pag-ibig sa sanlibutan. Kaya dahil ikaw ay malahininga, sa English, maligamgam, lukewarm, hindi mainit o malamig man, isusuka kita mula sa aking bibig. Yung tubig po sa Laodicea, hindi magandang klase daw. Kaya kung mainit na, medyo okay. Pero kung hindi mainit, hindi malamig, lukewarm lang, maligamgam lang, kung ganito, pangitaw yung lasa. Pangitaw yung lasa ng tubig. So yung parang taninghaga o mensahe ng Diyos para sa atin. Dapat gisingin natin yung ating sarili. Dapat naging seryoso po tayo. Lalo na ngayon. Dapat naging mas mainit po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang lapit na po ang kanyang pagdating. Kaya verse 17 naman po, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, naging mariwasa, hindi ako nangailangan ng anuman, hindi mo malalamang ikaw kahabak-habak, maralita, bulak, hubad. Ako'y mayaman. Sa ating panahon,
yung church po ay okay po kumpara sa dati. Naging mariwasa. Hindi ako nangilan ng anuman. Lalong lalo sa ating panahon, yung mga churches po na so-called daw, parang sila din po, yung Catholic din, malaki po yung church po nila, parang building po nila, ganon. Maraming membro daw din, pero kaawa daw. Hindi mo nalalamang ikaw, kahabak-habak, maralita, bulak, hubad. Kaya, kumusta po ang ating Kristyonong pamumuhay? No? Meron po tayong maraming gantimpala, meron po tayong maraming pagsunod sa Panginoon, meron po tayong maraming prutas sa Kanya. Mula sa ngayon, importante. Kahit papaano hanggang ngayon, kung mabuti po ang Kristyonong pamumuhay, mabuti. Dapat tuloy-tuloy po kayo. Kung hindi po kayo mabuti sa inyong Kristyonong pamumuhay, hanggang ngayon, mula sa ngayon, mas importante. Okay? Kaya, ipinapayo ko sa iyo, verse 18, na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ito pa ay imay ng mga pagsubok upang ikay yumaman sa mga gantimpala ng mapuputing damit upang inyong maisuod. Ito pa ay banal na pamumuhay, malinis na pamumuhay, upang huwag mahayak ang inyong kahiyang kahubaran ng pamahid na ilalagay sa inyong mga mata upang ikaw ay makakita. Mata, espiritu na mata. Ano pang pamahid? Ano pang gamot para sa mga mata? Salita ng Diyos, yung ating pagsunod sa Kanyang salita. No po, ito pang mensahe ng Panginoon Hesus sa ating panahon, wala pong pagpupuri. Ibig sabihin, ito pa ay malaking warning sa atin. Malaking warning po sa atin. Kaya kailangan natin gisingin talaga, kailangan natin suriin ng mas maigi, dapat naging seryoso tayo talaga, seryoso tayo, be serious and be awake, and be watchful. Tapos, dapat baguhin natin ng mas maigi yung ating sarili para sa Panginoon. So, kaya po, ngayon, pinara po natin kung ano po ang kailangan nating gawin bilang ligtas sa ganitong panahon. Yung mga katangian ng katapusan ng mundo, ang buong mundo naging mas masama taon-taon. Dapat ingatan natin yung ating sarili. Dapat humihiwalay tayo. Dapat mas maingat tayo. Dapat manatili tayo sa iglesia, fellowship, prayer ng mas maigi. Tapos, dapat pakmasdan natin ang Panginoon Jesus, dapat palakasin natin yung ating pag-ibig sa loob ng ating puso. Para tayo po ay naging handa na po talaga sa pagdating ng Panginoon Jesus. Okay, ngayon araw, hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Sa pangitan ng Biblia, naunan po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay nalalapit na. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang iwasan yung mga tukso at upang lampasan yung mga pagsubok na may pananampalataya para sa inyong kaluwalhatian. Tapos, pakisama niyo po kami upang ipangin ang inyong ebanghelyo sa mga ligaw ng kaluluwa sa pamamagitan ng pakilos ng Espiritu Santo sa loob ng Iglesia. Kami pa'y lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong gabay, kapangyarihan sa aming buhay sa Iglesia. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.